Ang yak. Iyon ang unang bumati kay Kael Sandoval sa kanyang paggising at yun din ang huling bagay na naririnig niya bago piliting ipikit ang mga mata sa gabi. Hindi ito isang simpleng iyak. Isa itong halimaw na may tatlong ulo, isang ingay na gumagapang sa bawat sulok ng malawak at malamig na mansyon, tatlong bata, tatlong boses, isang walang katapusang pighati. Napapikit si Kael at mariing hinilot ang kanyang sentido. Kumikirot na naman ito. Ilang buwan na nga ba? 6, 7 buwan mula nang pumanaw si Luwalhati, ang kanyang minamahal na asawa, at tila 7 taon na ang lumipas. Mula noon, ang yak ng kanilang tatlong anak, ang panganay na si Lucio at ang kambal na sina Luna at Lila, ay naging musika ng kanilang tahanan. Isang malungkot at walang tigil na musika. Wala na po kaming magagawa, Mr. Sandoval. Umalingaw sa isip niya ang mga salita ng pinakabagong child psychologist na sinubukan niya. Pang-ilan na ba ito? Pampito? Pangwalo? Nawalan na siya ng bilang. Mga sikat na pediatrician, mga kilalang espesyalista, lahat sila ay sumuko. Sinabi nilang ang mga bata ay dumaranas ng matinding kalungkutan. Isang profound grief na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot o therapy. Isang paulit-ulit na paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Bumangon siya mula sa kama. Hindi na niya kailangang tingnan ang mamahaling orasan sa tabi niya. Alam niya, mula sa tindi ng iyak, na madaling araw pa lang. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang silid, lalong lumakas ang dagundong ng iyak. Para itong alon na sumalpok sa kanya, nagpapaalala sa kanya na wala siyang kwentang ama, na hindi niya kayang patahanin ang sarili niyang mga anak. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa nursery. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang dalawang yaya na halatang pagod na. Ang isa ay karga si Luna, habang ang isa naman ay pilit na pinapatahan si Lila. Sa loob ng kuna, nakaupo si Lucio, ang kanyang panganay, at walang tigil sa pag-iyak habang yakap-yakap ang isang maliit na unan na may larawan ng kanyang ina. "Sir," sabi ng isang yaya, bakas sa boses ang pagsuko. Ayaw pa rin po nilang tumigil. Tumango lang si Kael. Ano pa bang bago? Ganito na lang ba palagi? Habang buhay na lang ba silang malulunod sa lungkot na iniwan ni Luwalhati? Ang mansyon na ito, na dating puno ng tawanan at pagmamahal, ngayon ay naging isang mansyon ng mga luha. Bumalik siya sa kanyang opisina sa ibaba. Ang huling pag-asa niya ay darating ngayong umaga. Isang aplikante para sa posisyon ng bagong yaya. Ayon sa ahensya, ang babaeng ito ay simple lang pero may kakaibang paraan sa mga bata. Isang deskripsyon na narinig na niya dati. Ilang oras ang lumipas. Dumating ang aplikante. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood siya ni Kael na naglalakad sa mahabang driveway. Tama ang ahensya. Simple nga siya. Simpleng bestida. Isang pares ng luma pero malinis na sapatos. May dala siyang isang maliit na bayong. Walang bakas ng karangyaan. "Sir, narito na po si Hiraya," anunsyo ng kanyang kasambahay. "Papasukin mo siya," sagot ni Kael, hindi inaalis ang tingin sa babae. Pagpasok ni Hiraya sa opisina, yumuko ito ng bahagya. Mahiyain, halatang hindi sanay sa ganitong kalaking bahay. "Ako po si Hiraya, sir. Galing po ako sa probinsya." Hindi umimik si Kael. Sa itaas, patuloy ang walang tigil na pag-iyak. Tumingin si Hiraya sa direksyon ng hagdan at may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. "Ganyan po ba sila palagi?" Mahinang tanong niya. "Oo," maikling sagot ni Kael. Ang totoo, mas malakas pa nga ang iyak ngayon. Tila nararamdaman ng mga bata ang kanyang pagod at pagkabigo. "Lahat sinubukan na namin. Mga doktor, mga eksperto, walang nakagawa. Isa na namang susubok, isa na namang mabibigo." Tumingin si Hiraya sa kanya, diretso sa mga mata.
Mayroong kakaibang sinseridad sa kanyang tingin. "Sir, pwede po ba akong kumanta?" Kumunot ang noo ni Kyle. Kumanta. Nagbabayad siya ng libo-libo sa mga propesyonal at ang solusyon ng babaeng ito ay isang kanta. Isang desperadong tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Sige, subukan mo. Wala namang mawawala." Dahan-dahang tumango si Hiraya. Naglakad siya papunta sa paanan ng hagdanan, huminga ng malalim, at nagsimulang kumanta. "Dandansoy, bayaan ta ikaw. Pauli ako sa payaw." Ang boses niya ay hindi perpekto. Hindi ito tulad ng mga boses na naririnig sa radyo. Ngunit may dala itong init. May dala itong isang pamilyar na pakiramdam ng kapayapaan. Tila isang haplos sa pandinig. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Unti-unting humina ang iyak mula sa itaas. Una, ang iyak ni Lucio. Napalitan ito ng hikbi. Nagpatuloy si Hiraya sa pagkanta. Ang kanyang boses ay marahan na umaakyat sa ikalawang palapag. Pagkatapos, tumigil ang iyak ni Luna. Isang katahimikan ang nagsimulang bumalot sa paligid. Isang katahimikan na halos isang taon nang hindi nararanasan ni Kyle. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Panghuli, ang iyak ni Lila ay napalitan din ng katahimikan. Katahimikan. Isang ganap at kabuuang katahimikan. Napahawak si Kyle sa gilid ng kanyang mesa. Tila gumuho ang lahat ng pagod at bigat na dinadala niya. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ang kantang yon, pamilyar. Narinig na niya ito dati, mula kay luwalhati. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit kay Hiraya na ngayon ay tapos ng kumanta at nakayuko. Humarap siya sa dalaga. Ang mga mata niya na sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon ay nagkaroon ng bahagyang kislap, ay puno ng isang tanong. Sino? Sino ka? Ang katahimikan, iyon ang bumati kay Hiraya sa kanyang unang umaga sa mansyon ng mga Sandoval. Isang katahimikang nagbibigay ginhawa, malayo sa halimaw ng kalungkutan na sumalubong sa kanya kahapon. Maaga siyang nagising. Sanay sa buhay probinsya, ang sikat ng araw ang nagsisilbi niyang orasan. Dahan-dahan siyang bumangon. Inayos ang kanyang higaan sa maliit na kwarto para sa mga katulong at nagsuot ng isang simpleng duster. Paglabas niya, ang dating pasilyo na puno ng alingawngaw ng yak ay payapa na. Ngunit ang kapayapaan ay may kasamang kaba. Paano kung panandalian lang ito? Paano kung magising ang mga bata at magsimula na namang umiyak? Sa nursery, naabutan niya ang tatlong anghel na mahimbing na natutulog. Si Lucio ay nakayakap pa rin sa unan na may larawan ng kanyang ina, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado na. Ang kambal na sina Luna at Lila ay magkatabi sa isang kuna. Ang kanilang maliliit na dibdib ay sabay na umaakyat baba. Napangiti si Hiraya. Ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo para sa kanya. Ang almusal ay isang maliit na selebrasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ayon sa mga kasambahay, ang tatlong bata ay kumain ng hindi umiiyak. Tinuruan ni Hiraya si Lucio na gawing bangka ang kanyang tinapay sa ibabaw ng gatas. Si Luna at Lila naman ay pilit na ginagaya ang kanilang kuya na nauwi sa masayang pagkakalat sa kanilang high chair. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Lucio. Napahinto ang lahat. Ang dalawang kasambahay na nag-aabot ng pagkain ay nagkatinginan, hindi makapaniwala. Maging si Hiraya ay natigilan. At doon, sa may pintuan ng dining hall, nakatayo si Sir Kyle. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Nakasandal ito sa hamba ng pinto, nakapamulsa at tahimik na nanonood. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Hiraya ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Mabilis siyang yumuko. Ang amo niya, isang taong tila gawa sa yelo at kalungkutan. Ngunit sa isang saglit, bago siya yumuko,
Tila nakita niya ang isang anino ng nangiti sa mga labi nito. O baka guni-guni niya lang yon. Magandang umaga po, sir. Bati niya, hindi makatingin ng diretso. Isang tango lang ang isinagot ni Kael bago ito tumalikod at umalis. Kahit na ganoon kalamig ang pakikitungo nito, mayroong bahagi sa puso ni Hiraya na nakaramdam ng kaunting kilig at pag-asa. Tanghali na nang dumating ang isang magandang bisita. Isang matangkad at eleganteng babae na may dalang malalaking paper bag mula sa isang mamahaling toy store. Sinalubong siya ng ibang mga kasambahay ng may paggalang. Good morning, Ma'am Tala. Ngumiti ang babae. Isang perpektong ngiti. Nasaan ang mga inaanak ko? Tanong nito. Ang boses ay malambing. Lumapit ito kay Hiraya. Nakarga-karga si Luna. At ikaw siguro si Hiraya. Ang himala ng bahay na ito, sabi nito. Iniabot ang kamay. I'm si Nagtala Vargas. You can call me Tala. Ako ang ninang ng mga bata at best friend ng kanilang mommy luwalhati. Napakagatlabi si Hiraya at tinanggap ang kamay nito. Hiraya po, ma'am. Ay nako, you are a miracle worker. Sabi ulit ni Tala habang pinipisil ang pisngi ni Luna. Kael told me everything. Hindi ko akalain na isang kanta lang pala ang katapat ng mga dragon na to. Maghapong nanatili si Tala sa mansyon. Nakipaglaro ito sa mga bata at kinamusta ang lahat. Habang natutulog ang mga bata sa hapon, niyaya siya ni Tala na magmeryenda sa hardin. Kamusta ka naman dito? Mabait ba sa'yo si Kael? Tanong ni Tala habang hinahalo ang kanyang tsaa. Opo, ma'am. Okay naman po. Sagot ni Hiraya. That song, Dandansoy. Alam mo ba? Paboritong-paborito yan ni Luwal. Sabi ni Tala. Tinitingnan siya ng diretso. Saan mo natutunan yon? It's a very old song. Biglang nagliwanag ang mukha ni Hiraya. Talaga po? Ipinamana pa po yan sa akin ng lola ko, ma'am. Paborito niya pong kantahin yan noong nabubuhay pa siya. Oh, your lola, sabi ni Tala, bahagyang sumandal. Tila bigla itong naging mas interesado. Taga Maynila din ba siya dati? Opo, ma'am. Naging yaya rin po siya dito sa Maynila nung kabataan niya. Matagal na pong panahon, buong pagmamalaking kwento ni Hiraya. Pakiramdam niya ay meron silang isang espesyal na koneksyon dahil sa kanyang lola. Ngumiti si Tala, ngunit sa isang saglit, napansin ni Hiraya na hindi umabot sa mga mata nito ang nangiting iyon. Tila may kumislap doon, isang bagay na hindi niya mawari kung ano. Ngunit nawala rin ito kaagad at napalitan ng isang mas malapad na ngiti. Wow! What a beautiful coincidence! Nang paalis na si Tala, tinapik nito ang kanyang balikat. You're a good girl, Hiraya. Alagaan mong mabuti ang mga bata at si Kael. He needs someone to take care of him too. May kakaibang diin sa huling mga salita ni Tala. Naiwan si Hiraya na may bahagyang pagtataka. Ngunit ipinagsawalang bahala na lamang niya ito. Ang mahalaga ay naging payapa ang buong araw. Ngunit sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng kanyang mamahaling kotse, hindi kapayapaan ang nasa isip ni Tala Vargas. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dinialang numero ni Kael. Nang sumagot ito, agad niyang binago ang kanyang boses. Puno ito ng maingat at nag-aalalang tono. Kael, simula niya. We need to talk. Tungkol kay Hiraya. May nalaman kasi akong nakakabahala. Ang katahimikan. Para kay Kael, ito ay isang tunog na halos nakalimutan na niya. Sa loob ng 2 araw, ang malawak na mansyon ay napuno ng isang kapayapaang hindi niya inakalang mararanasan muli. Naririnig niya ang mahinang kaluskos ng mga laruan, ang mga halakhak ng kambal, at minsan, ang mahinang pagkanta ni Hiraya mula sa hardin. Ang bawat tunog ng kasiyahan ay isang balsamo sa kanyang pagod na kaluluwa. Pinapanood niya si Hiraya mula sa malayo. Nakikita niya kung paano nito alagaan ang mga bata, hindi bilang isang trabaho, kundi bilang isang misyon. Mayroong sinseridad sa bawat haplos,
sa bawat ngiti. Nagsimula siyang maniwala na baka, sa wakas, ito na ang simula ng kanilang paghihilom. Ngunit ang pag-asa ay isang babasaging bagay. At ang telepono na tumunog sa kanyang mesa ay ang batong babasag dito. Si Tala. Kyle, sabi ng boses sa kabilang linya. Pamilyar ang boses, ngunit may kakaibang bigat ito ngayon. Isang artipisyal na pag-aalala. We need to talk. Tungkol kay Hiraya. May nalaman kasi akong nakakabahala. Kumunot ang noo ni Kael. Nakakabahala? Anong ibig mong sabihin? Maayos ang lahat dito, Tala. Ang mga bata, masaya sila. Isang buntong hininga ang naririnig niya. I know, at yun mismo ang ipinag-aalala ko. Can I come over? Hindi ito magandang pag-usapan sa telepono. Kinagabihan, dumating si Tala. Umupo sila sa opisina ni Kael, kung saan unang kumanta si Hiraya. Ang parehong lugar kung saan nagsimula ang himala ay magiging lugar din kung saan ito sisirain. She's amazing with the kids, Kael. Walang duda. Panimula ni Tala. Maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Pero, nag-usap kami kanina at may mga bagay siyang nabanggit na hindi ko mapalagay. Anong mga bagay? Tanong ni Kael, nagsisimula ng mainis. Ang kantang Dandansoy. Tinanong ko kung saan niya natutunan. At inamin niya sa akin. Kael, ang lola niya ay ang dating yaya ni Luwalhati. Natigilan si Kael. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang dating yaya ni Luwal? What? Oo, Kael. Pagpapatuloy ni Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Hindi ba't masyadong perpekto? Masyadong nagkataon lang? Isang babae mula sa probinsya, alam ang paboritong kanta ng asawa mo, at biglang lilitaw sa pintuan mo sa panahong pinakadesperado ka? Umiling si Kael. Hindi ko maintindihan. Kael, mag-isip ka, sabi ni Tala, bahagyang lumapit. Paano kung hindi ito nagkataon lang? Paano kung plinano ang lahat ng ito? Paano kung nag-research siya tungkol sa pamilya niyo? Tungkol sa kahinaan mo? Tungkol sa mga bata? Ang bawat salita ni Tala ay isang patak ng lason, dahan-dahang kumakalat sa ugat ni Kael. Ang mga imahe ng masayang mukha ni Hiraya ay nagsimulang magbago sa kanyang isipan. Ang sinseridad ay napalitan ng pagkukunwari. Ang kabaitan ay napalitan ng kalkulasyon. Bigla niyang naalala. Isang gabi, ilang taon na ang nakalipas, nakaupo sila ni Luwalhati sa balkonahe. Tahimik na humuhuni ang kanyang asawa. Ano yan? Tanong niya. Ngumiti si Luwal. Dandansoy, kinakanta sa akin ni Lola Nena noong bata ako. Siya yung yaya ko, ang bait-bait noon. Ang alaala, na dati nagdudulot ng init, ngayon ay nagdudulot ng lamig. Isang pangingilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Gagamitin niya ang alaala ni Lual laban sa'yo, Kael. Bulong ni Tala. Tila nababasa ang kanyang iniisip. Para makuha ang tiwala mo. Para makuha kung ano man ang gusto niya. Pag-alis ni Tala, naiwan si Kael na gulong-gulo. Pinanood niya si Hiraya mula sa bintana na masayang nakikipaglaro sa mga bata sa hardin. Ngunit iba na ang kanyang nakikita ngayon. Hindi na ito isang himala. Isa na itong kalkuladong galaw. Ang bawat tawa, bawat kanta ay parte na ng isang masamang plano. Kinabukasan, sinubukan ni Hiraya na kausapin siya. Sir Kael, maganda po ang gising ng kambal. Hindi na po sila naghahanap ng gatas sa madaling araw. Masayang ulat nito. Tiningnan lamang siya ni Kael ng malamig. Gawin mo lang ang trabaho mo. Sabi niya, walang emosyon at tinalikuran ito. Nakita niya ang pagkalito at sakit sa mga mata ni Hiraya bago ito yumuko. At sa halip na makaramdam ng awa, nakaramdam siya ng galit. Galit dahil muntik na siyang malinlang. Nang gabing iyon, muling dumating si Tala. Hindi na ito kumatok sa pinto ng opisina,
Pumasok na lang ito na tila pag-aari niya ang lugar. May dala itong isang maliit na bagay sa kanyang kamay. Kael, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Nasa kwarto ako ni Lual kanina. Inayos ko lang ang ilang gamit niya. At nakita ko to. Inilahad niya ang kanyang palad. Sa ibabaw nito ay isang simpleng keptok na gawa sa kahoy at may disenyo ng bulaklak ng sampagwita. Nakita ko to sa tabi ng kanyang jewelry box. Sabi ni Tala, umiiwas ng tingin. Hindi ito kay Lual. Alam mo yan, masyadong simple para sa kanya. Nanigas si Kael. Ang keptok. Ayokong isipin, Kael, pero huminto si Tala at tumingin sa kanya. Ang mga mata ay nananaghoy. Hindi ba't ganitong-ganito ang suot ni Hiraya sa buhok niya kahapon? Kinuyom ni Kael ang kanyang kamao. Ang imahe ni Hiraya na nakangiti, suot ang keptok na yon, ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang huling piraso ng ebidensya, ang huling pako sa kabaong ng kanyang pagtitiwala. Ang lason ay kumalat na. Ang hangin. Iyon ang unang napansin ni Hiraya. Bigla itong bumigat at lumamig. Ang dating magaan at masayang mansyon ay tila muling nilukuban ng isang madilim na ulap. Ang katahimikan ay hindi na payapa. Ito'y isang mabigat na katahimikang puno ng tensyon. Nagsimula ito kay Sir Kael. Ang mga anino ng ngiti na minsan niyang nasisilayan ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng isang pader ng yelo. Ang mga dating tango at tipid na pasasalamat ay naging mga ungol at matatalim na pag-iwas ng tingin. Sir, pinapakain ko na po. Nakikita ko. Puputulin nito ang kanyang sasabihin at aalis na lang bigla. Ramdam ni Hiraya ang bawat pag-iwas, ang bawat pagtalikod. Para itong maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ano ang nagawa niya? May mali ba sa kanyang ginagawa? Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, ngunit wala siyang mahanap na sagot. Ang mga bata na lang ang nagsisilbi niyang kanlungan. Sa piling nila, pansamantala niyang nakakalimutan ang lamig ng kanilang ama. Pero hindi nagtagal, kumalat ang lamig na yon. Si Ma'am Tala ay naging parang permanenteng palamuti na sa mansyon. Araw-araw itong dumarating. Laging may dalang mamahaling regalo para sa mga bata o pagkain para sa lahat. Ngunit sa likod ng kanyang matamis na ngiti, may ginagawa siyang iba. Hiraya, baka gusto mong ilipat dito ang kuna para mas mahangin, sasabihin nito. At kapag sumunod naman siya, maririnig niyang ibubulong nito sa ibang kasambahay. Kawawa naman si Lual kung alam niya lang na ginagalaw ang mga ayos niya sa nursery. Nagsimula na ring magbago ang pakikitungo ng ibang mga katulong. Ang dating masasayang kwentuhan sa kusina ay biglang tumatahimik sa tuwing papasok siya. Ang mga ngiti ay napapalitan ng mga alanganing tingin at mga bulungan na hindi niya marinig ng buo. Nararamdaman niyang pinag-uusapan siya, hinuhusgahan. Muli, hindi niya alam kung bakit. Ang pag-iisa ay unti-unting bumabalot sa kanya kahit na napapaligiran siya ng mga tao. Isang hapon, habang pinapatulog niya ang kambal, pumasok si Tala sa master's bedroom. Hiraya, halika sandali. Tulungan mo naman ako. Malambing nitong sabi. Naisip ko lang na ayusin ang mga alahas ni Lual. Baka matuwa si Kael kapag nakita niyang malinis at maayos ang mga gamit ng kanyang mahal. Sumunod naman si Hiraya. Pakiramdam niya ay isa itong karangalan, ang pagkatiwalaan sa mga personal na gamit ng yumaong ginang. Dahan-dahan niyang pinunasan ang isang maliit na jewelry box na yari sa kahoy. Ang gaganda ng mga gamit ni Lual, no? Sabi ni Tala. Habang isa-isang tinitingnan ang mga hikaw at kwintas. This one. Ito ang paborito niya. Isang brooch na may disenyo ng waling-waling. Regalo pa to ni Kael sa kanya. Hinawakan ni Tala ang isang magandang brooch at ipinakita kay Hiraya.
Pagkatapos ay maingat niya itong ibinalik sa kahon. Nang matapos silang maglinis, biglang nagbago ang mukha ni Tala. Tumingin ito sa loob ng kahon, tapos sa mesa, tapos sa sahig. Ang kanyang pagkukunwaring kalmado ay napalitan ng pag-aalala. Nasaan na yon? Tanong niya. Nagpapanik. Hiraya, nakita mo ba? Yung brooch! Yung waling-waling! Wala dito. Po, ma'am, nandyan lang po yan kanina. Sabi ni Hiraya. Nagsisimula na ring kabahan. Tumulong siya sa paghahanap. Sa ilalim ng makeup. Sa ilaleme sa likod ng mga unan. Wala. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Kael. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang boses ay mababa at seryoso. Kael! Sabi ni Tala. Ang mga mata ay nanlalaki. Nawawala. Yung brooch ni Luwal. Yung paborito niya. Kaayos lang namin ni Hiraya ng mga gamit niya. Tapos bigla na lang, napatingin si Kael kay Hiraya. Isang tingin na puno ng hinala. Isang tingin na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Hindi ko po alam, sir. Nanginginig na sabi ni Hiraya. Nandyan lang po talaga yon kanina. Sigurado ka ba? Sabi ni Tala. Lumapit kay Hiraya. Baka naman nahulog lang. O baka naisuksok mo kung saan. Sa paglapit ni Tala, sinasadya nitong nabunggo ng bahagya si Hiraya. Ang kanyang kamay ay dumapo sa bulsa ng apron ni Hiraya. Bigla itong natigilan. Dahan-dahan, kinuha ni Tala ang isang bagay mula sa bulsa. Ang brooch. Ang waling-waling. Huminto ang paghinga ni Hiraya. Paanong napunta yan dyan? Hiraya, sabi ni Tala. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagkadismaya. Bakit? Bakit nasa'yo to? Tumingin si Hiraya mula sa brooch, patungo kay Tala at sa huli, kay Kael. Nagsusumamo ang kanyang mga mata. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Maniwala po kayo. Ngunit hindi na nakikinig si Kael. Ang nakikita lang niya ay ang ebidensya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang magnanakaw. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Mas malala pa roon. Tiningnan niya lang si Hiraya na para bang ito ang pinakadiring bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Isang tingin na puno ng pandidiri at matinding pagkabigo. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga mata. Nagsimulang mamuo ang mga luha. Ang lahat ng mga kasambahay ay nasa may pinto na, nanonood, nagbubulungan. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa kanya. Sir, pakiusap. Higbi niya. Ngunit umiling lang si Kael. Walang emosyon. Malamig. Pumunta ka sa opisina ko. Utos niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ngayon din. Ang opisina ni Kael Sandoval ay ang sentro ng kanyang kapangyarihan. Dito niya isinasara ang mga multimilyong kontrata. Dito siya gumagawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa libo-libong empleyado. Ngayon, ang silid na ito ay naging isang execution chamber. Nakatayo si Hiraya sa gitna. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Mukha siyang isang basang sisiw na naligaw sa gitna ng isang bagyo. Nakatayo si Kael sa likod ng kanyang malaking mahogany desk. Isang hari sa kanyang trono, handang magbaba ng hatol. Sa ibabaw ng mesa, isang makapal na sobre na puno ng pera. Hindi ko po kinuha, muling sabi ni Hiraya. Ang boses ay basag na sa pag-iyak. Sir, maniwala po kayo sa akin. Isang tawa. Walang saya. Puno ng pangungutya. Ang kumawala kay Kael. Maniwala? Pagkatapos ng lahat, ang galing mong artista. Mula sa kanta, sa pag-aalaga sa mga anak ko, hanggang sa pag-iyak mo ngayon. Lahat pala ay isang malaking palabas. Lumapit siya sa dalaga. Bawat hakbang niya ay mabigat.
Bawat hakbang ay nagpapayanig sa sahig at sa puso ni Hiraya. Sabihin mo sa akin, sabi niya, ang boses ay mababa at mapanganib. Magkano? Magkano ang ibinayad sa iyo para gawin ito? O ito ba ang simula pa lang, ang brooch? Tapos ano? Ang mga alahas ni luwalhati? Ang pera ko? Umiling-iling si Hiraya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wala po akong gusto sa pera niyo, sir. Sinungaling! Sigaw ni Kael. At sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang halimaw sa likod ng kalungkutan nito. Isang halimaw na nilamon ng sakit at pagdududa. Kinuha niya ang sobre at inihagis ito sa sahig. Sa paanan ni Hiraya, kumalat ang mga pera sa mamahaling carpet. Ayan, kunin mo yan. Bayad mo sa magaling mong pag-arte. At ngayon, umalis ka na sa pamamahay ko. Napayuko si Hiraya. Hindi niya pinulot ang pera. Hindi na rin siya nagsalita. Tila naupos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Tumayo siya roon. Basag ang puso. Tinalikuran ng taong nagsimula nang bigyan ng pag-asa ang buhay niya. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang tumango. Tumingin siya kay Kael, isang huling mahabang tingin. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagmamakaawa. Puno na lamang ito ng hindi maipaliwanag na sakit. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina at palabas ng buhay nila. Nang marinig ni Kael ang pagsara ng pinto sa ibaba, isang bahagi niya ang nakaramdam ng ginhawa. Tapos na. Ang lason ay naalis na sa kanyang tahanan. Ngunit ang ginhawang yon ay panandalian lamang. Isang segundong katahimikan at pagkatapos, isang iyak mula sa itaas. Si Lucio, isang iyak na puno ng paghahanap. Sinundan ito ng isa pa, si Luna. At pagkatapos, si Lila. Ang tatlong iyak ay muling nagsanib. Ngunit ngayon, mas malakas ito, mas desperado, mas masakit. Tila isang dagundong ng kulog pagkatapos ng panandaliang katahimikan, isang sigaw ng paghuhusga, napahawak si Kael sa kanyang ulo. Hindi! Hindi pwede! Ang ingay ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mas malala pa kaysa dati. Para itong isang akusasyon na direktang nakatutok sa kanya. Hindi! Sigaw niya sa kawalan. Para takasan ng ingay, ang resulta ng kanyang pagkakamali, tumakbo siya papasok sa isang silid na katabi ng kanyang opisina. Ang maliit na personal study ni luwalhati. Ang nag-iisang lugar sa bahay na nagpapanatili ng amoy at alaala ng kanyang asawa. Sa kanyang galit at pagkabigo, sinuntok niya ang isang maliit na bookshelf. Bakit luwal? Bakit mo kami iniwan? Bulong niya sa hangin. Dahil sa impact, isang maliit na bagay ang nahulog mula sa tuktok ng estante at gumulong sa sahig. Isang luma. Silver na digital voice recorder. Naalala niya ito. Dito mabilis na nagre-record si Luwal ng mga paalala para sa sarili. Mga recipe, mga ideya para sa hardin, mga bilin. Dinampot niya ito. Sa desperadong pagnanais na marinig muli ang boses ng kanyang asawa, kahit sa pinakahuling pagkakataon, pinindot niya ang play button. Bumili ng harinang pandesal, tawagan ng supplier para sa mga orchids, mga ordinaryong bagay, mga ordinaryong araw, mga araw na hindi na babalik. Pinindot niya ang next. Isang boses, mahina, pagod. Ang boses ni luwalhati sa kanyang mga huling araw. Tala, bakit ang pait ng herbal tea mo? Nanigas si Kael. Isang pamilyar na boses ang sumagot. Isang boses na matamis, puno ng pag-aalala. Ngunit ngayon, sa pandinig ni Kael, ito'y tunog ng isang ahas. Para gumaling ka kaagad, Luwal. Just trust me. Binitiwan ni Kael ang recorder. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalansing. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Isang malamig na pawis ang tumagaktak mula sa kanyang noo. Ang dagundong ng yak mula sa itaas ay biglang nawala sa kanyang pandinig.
Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na mga salitang iyon sa kanyang isipan. Isang katotohanan, isang mas masahol, mas nakakatakot na katotohanan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang mundo ni Kael Sandoval ay gumuho. Hindi ito isang marahan na pagguho. Isa itong biglaan at marahas na pagsabog. Ang mga haligi ng kanyang tiwala, ang mga pundasyon ng kanyang katotohanan ay nagkadurog-durog sa isang iglap. Nakatayo siya sa gitna ng study ni Luwalhati, nanginginig. Ang boses ni Tala, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay umuulit sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Just trust me. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ang nagtulak palayo sa nag-iisang taong nagdala ng kapayapaan sa kanyang pamilya. Ang mga kamay na ito ang humatol sa isang inosenteng babae. Ang iyak ng mga bata mula sa itaas ay hindi na isang ingay ng kalungkutan. Isa na itong hatol, isang walang tigil na paalala ng kanyang katangahan. Humagulhol siya, hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na hikbi ng isang taong tuluyang nawasak. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng mga alaala ng kanyang asawa, at doon ibinuhos ang lahat ng sakit, galit at matinding pagsisisi. Ngunit ang pagsisisi ay hindi magbabalik kay Hiraya, at hindi nito mabibigyan ng hustisya si Luwalhati. Dahan-dahan, ang kanyang mga hikbi ay napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas matatag. Determinasyon. Kailangan niya ng pruweba. Ang voice recording ay isang simula, ngunit alam niyang kayang-kaya itong itanggi ni Tala. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maipagkakaila. Tumayo siya. Kailangan niyang magkunwari. Kailangan niyang itago. Ang mundo ni Kael Sandoval ay gumuho. Hindi ito isang marahan na pagguho. Isa itong biglaan at marahas na pagsabog. Ang mga haligi ng kanyang tiwala, ang mga pundasyon ng kanyang katotohanan ay nagkadurog-durog sa isang iglap. Nakatayo siya sa gitna ng study ni Luwalhati, nanginginig. Ang boses ni Tala, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay umuulit sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Just trust me. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ang nagtulak palayo sa nag-iisang taong nagdala ng kapayapaan sa kanyang pamilya. Ang mga kamay na ito ang humatol sa isang inosenteng babae. Ang iyak ng mga bata mula sa itaas ay hindi na isang ingay ng kalungkutan. Isa na itong hatol, isang walang tigil na paalala ng kanyang katangahan. Humagulhol siya, hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na hikbi ng isang taong tuluyang nawasak. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng mga alaala ng kanyang asawa, at doon ibinuhos ang lahat ng sakit, galit at matinding pagsisisi. Ngunit ang pagsisisi ay hindi magbabalik kay Hiraya at hindi nito mabibigyan ng hustisya si Luwalhati. Dahan-dahan, ang kanyang mga hikbi ay napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas matatag. Determinasyon. Kailangan niya ng pruweba. Ang voice recording ay isang simula, ngunit alam niyang kayang-kaya itong itanggi ni Tala. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maipagkakaila. Tumayo siya. Kailangan niyang magkunwari. Kailangan niyang itago ang bagyo sa loob ng kanyang dibdib, sa likod ng isang kalmadong mukha. Dinampot niya ang voice recorder at itinago sa kanyang bulsa. Lumabas siya ng study at hinarap ang kaguluhan. Patahanin niyo ang mga bata. Utos niya sa mga yaya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Sinusubukang itago ang panginginig. Sakto namang tumunog ang kanyang cellphone. Si Tala. Huminga ng malalim si Kael bago sagutin. Hello?
Kael, kumusta? Nakaalis na ba siya? Tanong nito, may himig ng tagumpay sa boses. Oo, sagot ni Kael. Pinipilit na maging normal ang kanyang pananalita. Umiiyak na naman ang mga bata. Ganoon talaga. Withdrawal stage. But don't worry, nandito lang ako. I'll take care of everything, sabi ni Tala. Pupunta ako dyan bukas. Good, sabi ni Kael. Dalhan mo ako ng herbal tea mo. The one you used to give Lual. Masama ang pakiramdam ko. Isang saglit na katahimikan. Sige, syempre, sagot ni Tala. At ibinaba ni Kael ang tawag. Nagsimula ang paghahanap. Naalala niya. Mahilig magsulat si Luwalhati. Isang journal. Isang maliit, leather-bound na diary kung saan niya isinusulat ang lahat. Mga pangarap niya, mga takot, mga simpleng obserbasyon sa araw-araw. Kung mayroon mang ebidensya, nandoon iyon. Hinalughog niya ang buong master's bedroom, sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, sa mga drawer, wala. Kinagabihan, habang ang buong bahay ay natutulog, at ang iyak ng mga bata ay humina na. Dahil sa pagod, nagpatuloy siya sa paghahanap. Ang opisina ni Luwalhati, ang library, ang bawat libro ay tinanggal niya sa estante. Umaasang nakasuksok ito sa pagitan ng mga pahina. Wala pa rin. Kinabukasan, dumating si Tala. Dala ang isang thermos ng tsa. Ngumiti ito ng matamis kay Kael. Here, this will make you feel better. Tiningnan ni Kael ang tsa. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Tala. Sinusubukan niyang hanapin ang bakas ng kasamaan, ngunit wala siyang makita, kundi pagkukunwaring pag-aalala. Isang perpektong maskara. Salamat, Tala. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, sabi ni Kael. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, naging isa siyang magaling na aktor. Napansin ni Kael na sinusubukan ni Tala na pumasok sa mga personal na lugar ni Luwalhati, sa study, sa walk-in closet. Tinatapon ko lang yung mga lumang gamit para makapag-move on ka na. Palusot nito. Ngunit alam ni Kael ang totoo. Hinahanap din nito ang diary. Isang karera laban sa oras. Gabi na naman. Pagod na si Kael at halos mawalan na ng pag-asa. Nakaupo siya sa paboritong reading chair ni Luwalhati sa library, nakatingin sa isang malaking painting sa dingding. Isang painting ng kanilang pamilya, bago ang kambal. Masaya pa sila. Bigla, may naalala siyang isang maliit na detalye. Isang kwento ni Luwalhati. May sikreto ako dyan, sabi ni Luwal isang gabi. Nakaturo sa painting. Sa likod ng ating masasayang na ngiti, may nakatago akong isang kahon ng mga alaala. Agad siyang tumayo. Maingat niyang ibinaba ang mabigat na painting mula sa pagkakasabit nito. At doon, nakita niya ito. Isang maliit na naka-recess na compartment sa pader. Isang safe. Ngunit hindi ito nangangailangan ng numero. Isang simpleng susi lang ang kailangan. Ang susi na laging nakasabit sa kwintas ni Luwalhati. Ang kwintas na suot pa rin nito hanggang sa huling sandali. At ngayon ay nakatago sa drawer ni Kael. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang maliit na pinto. Sa loob, may mga lumang sulat, mga litrato. At sa pinakaibabaw, ang isang pamilyar na leather-bound na libro. Ang tala-arawan. Mabilis niyang binuksan ito sa mga huling pahina. Ang sulat ni Luwalhati ay nanginginig na. Halatang hirap na itong magsulat. October 12. Ang pait na naman ng tiyan ni Tala. Sinabi kong, ayoko na, pero sabi niya kailangan ko raw. Para lumakas ako. Pero bakit parang mas lalo akong nanghihina? October 15. Lagi na lang masakit ang tiyan ko. Parang may kumikirot sa loob. Sabi ni Tala side effect lang daw ng gamot. I trust her. Siya ang best friend ko. October 18. Nakita ko si Tala sa hardin kanina. May kinukuha siyang dahon mula sa isang halaman na hindi ko kilala. Sabi niya para raw sa tsaa. Nagtanong ako, pero ngumiti lang siya. At ang huling entry, isinulat ilang araw bago siya pumanaw.
October 22. Hindi ako tanga. Alam kong may mali. Kael, mahal ko. Kung mababasa mo ito, huwag kang basta-basta magtitiwala. Kahit sa mga taong pinakamalapit sa atin, pinapainom niya ako ng lason. Pero hindi ko kayang patunayan. I love you. Napahawak si Kael sa kanyang dibdib. Isang malakas na pagsabog ng sakit at galit ang kumalat sa buong katawan niya. Hawak na niya ang pruweba, ang sandata. Isinara niya ang talaarawan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi na siya ang Kael na nagluluksa. Isa na siyang anghel ng paghihiganti. At bukas, sa pagdating ni Tala, sisingilin niya ang lahat ng utang nito. Ang mga salita sa talaarawan ni Luwalhati ay hindi lang tinta sa papel. Mga piraso ito ng kanyang kaluluwa. Mga huling, desperadong bulong. Pinapainom niya ako ng lason. Pero hindi ko kayang patunayan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Kael at tumama sa salitang lason. Hinaplos niya ang nanginginig na sulat kamay ng kanyang asawa. Ang sakit ay tila isang matalim na kutsilyo na muling ibinaon sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, kasama nito ang apoy ng galit. Isang galit na kalmado, malamig at handang pumatay. Dahan-dahan niyang isinara ang talaarawan. Ang mahinang tunog ng pagsara ng leather cover ay tila isang hatol. Tapos na ang pagluluksa. Oras na para sa paniningil. Ang unang ginawa niya ay hindi tumawag sa pulis. Masyadong magulo, masyadong maraming tanong. Tumawag siya sa kanyang abogado. Attorney Reyes, sabi ni Kael, ang boses ay matatag at walang bakas ng panginginig. Kailangan kita at kailangan kong kontakin mo ang pinakapinagkakatiwalaan mong tao sa kapulisan. Walang sirena, walang uniforme. Darating sila dito bukas ng gabi bilang mga bisita. Maghahanda ako ng isang bitag. Pagkatapos ng tawag, huminga siya ng malalim at dinial ang isa pang numero, ang numero ng demonyo. Nagring ito ng 2 beses bago sinagot. Kael, boses ni Tala, malambing at nag-aalala. Pinilit ni Kael na ngumiti, kahit walang nakakakita. Tala, sabi niya, ginawang kalmado at halos malungkot ang kanyang boses. Naisip ko lang, siguro panahon na para magkaroon ng isang maliit na memorial dinner para kay Lual, para sa mga pinakamalalapit lang nating kaibigan, para alalahanin siya. Isang saglit na katahimikan, at pagkatapos, ang boses ni Tala, puno ng hindi maitagong tuwa. Oh, Kiel, that's a wonderful idea. Siyempre darating ako. Anything for Lual at para sa'yo. Bukas ng gabi, sabi ni Kael, 8:00. I'll be there, sagot nito. Pagkababa ng telepono, halos mabasag ni Kael ang cellphone sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang kasinungalingan ay dumulas sa kanyang dila, na parang katotohanan. Nakakatakot. Natututo na siyang magsuot ng maskara, tulad ng ginagawa ni Tala sa kanya araw-araw. Maghapon siyang naghanda, hindi para sa isang party, kundi para sa isang giyera. Inutusan niya ang mga kasambahay na maghanda ng isang eleganteng hapunan. Ang paboritong pagkain ni Luwalhati, ang paboritong bulaklak, ang paboritong musika, ang lahat ay kailangang maging perpekto. Isang perpektong entablado para sa isang perpektong paghihiganti. Pumasok siya sa kanyang opisina. Dahan-dahan niyang inilapag sa ibabaw ng kanyang mesa ang 2 bagay. Ang maliit na silver voice recorder at ang leather-bound na talaarawan. Ang kanyang mga sandata. Tumingin siya sa malaking wedding portrait nila ni Luwalhati na nakasabit sa dingding. Ang masayang nangiti nila ay tila isang alaala mula sa ibang buhay. Lumapit siya dito at hinaplos ang mukha ng kanyang asawa sa larawan. Pasensya na, mahal. Bulong niya. Ang kanyang boses ay sa wakas ay nabasag ng emosyon. Natagalan ako. Nabulag ako. Pero pinapangako ko sa'yo. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata
ay nag-aapoy. Ngayong gabi, mananagot ang dapat managot. Kinagabihan, nagsidatingan ng mga bisita. Malalapit na kaibigan na walang kamalay-malay sa drama na magaganap. Nandoon na rin ang 2 bisita na ipinadala ng abogado ni Kael, tahimik na nakaupo sa isang sulok. At pagkatapos, dumating siya. Bumukas ang pinto at pumasok si Sinagtala Vargas. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida, perpekto ang ayos, na tila siya ang reyna ng gabi. Ang kanyang ngangyang ngiti ay matamis at puno ng tagumpay habang lumalapit ito kay Kael. Kael, salamat sa pag-imbita, sabi niya. Ang kanyang boses ay parang musika. Ngumiti si Kael pabalik. Isang nangiting kasing lamig ng bakal. Hindi niya alam na kakapasok lang niya sa sarili niyang hukay. Ang hapunan ay nagsimula sa isang mabigat na katahimikan. Ang mga bisita na inaasahan ng isang gabi ng malungkot na pag-alala ay maingat na nag-uusap. Tanging si Tala lamang ang tila komportable, umuupo sa tabi ni Kael na para bang siya ang tunay na may bahay ng mansyon. Tumayo si Kael. Hawak ang isang kupita ng alak. Agad na tumahimik ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanya. Salamat sa inyong pagdating. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Nandito tayo ngayong gabi para alalahanin si Luwalhati, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang tiwala. Tumingin siya ng diretso kay Tala habang binibigkas ang huling salita. Isang bahagyang nangiti lamang ang isinukli nito, walang kamalay-malay. Marami tayong magagandang alaala sa kanya, pagpapatuloy ni Kael. Pero nitong mga nakaraang araw, may natuklasan akong isang alaala na hindi ko malimutan. Isang pag-uusap. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang maliit na silver voice recorder. Pinindot niya ang play. Sa katahimikan ng dining hall, umalingaw-ngaw ang isang boses na pagod at mahina. Ang boses ni Luwalhati. Tala, bakit? Bakit ang pait ng herbal tea mo? Natigilan ang lahat. Ang mga kubyertos ay napahinto sa ere. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ang kanyang perpektong ngiti ay nagsimulang maglaho. At sumunod, ang kanyang sariling boses, matamis at nakakakilabot. Para gumaling ka kaagad, Luwal. Just trust me. Pinatay ni Kael ang recorder. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Ang lahat ng mga mata ay napako kay Tala. Ano? Ano yan, Kael? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig. Isang lumang recording? Nagbibiro ka ba? Nagbibiro? Tanong ni Kael pabalik, isang malamig na tawa ang kumawala sa kanya. May isa pa akong biro, Tala. Inilabas niya ang leather-bound na tala-arawan at inilapag ito ng malakas sa mesa. Ang tunog ay parang isang putok ng baril. Pamilyar ka ba dito? Ang tala-arawan ni Luwalhati. Gusto niyo bang marinig ang isinulat niya sa kanyang mga huling araw? Hindi na niya hinintay ang sagot. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. Ang bawat salita ay isang dagok sa mukha ni Tala. Ang tungkol sa mapait na tsa, ang tungkol sa sakit ng tiyan, ang tungkol sa halaman sa hardin, at sa huli, ang pinakamasakit na linya. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Kahit sa mga taong pinakamalapit sa atin, pinapainom niya ako ng lason. Hindi totoo yan, sigaw ni Tala, biglang tumayo. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mukha, na dati elegante at kalmado, ngayon ay puno ng galit at takot. Sinungaling! Gawa-gawa lang yan. Gusto mo lang akong siraan. Siraan? Sabi ni Kael. Tumayo na rin para harapin siya. Ang kanyang kalmadong galit ay sumabog na. Sino ang sinungaling, Tala? Ikaw na nagpanggap na kaibigan habang unti-unting pinapatay ang asawa ko? Ikaw na gumawa ng kwento para palayasin ang isang inosenteng babae? Ikaw na nagtangkang kunin ang lahat ng bagay na hindi para sa'yo?
Dahil dapat sa akin ang lahat ng to. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Tala sa buong silid na nagpakumpirma sa lahat ng hinala. Ako dapat ang minahal mo, Kyle. Hindi siya. Kinuha niya ang buhay na para sa akin, kaya kinuha ko rin ang buhay niya. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga bisita. Ang pag-amin, direkta, walang pag-aalinlangan. Dapat lang sa kanya yon. Patuloy ni Tala, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kabaliwan. At yung babaeng yon, si Hiraya, isa lang siyang basura na kailangan kong itapon para linisin ang daan para sa akin. Sa hudyat ni Kael, ang dalawang bisita ay tumayo mula sa kanilang upuan. Binuksan nila ang kanilang mga coat, ipinakita ang kanilang mga badge at baril. Si Nagtala Vargas, sabi ng isa sa mga pulis, ang boses ay matigas at walang awa. Arestado ka sa salang pagpatay. Ngayon lang napagtanto ni Tala ang nangyari. Napatingin siya sa mga pulis, tapos kay Kael. Ang kanyang galit ay napalitan ng purong takot. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Habang pinupusasan siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Kael. Puno ito ng walang katapusang puot. Hindi pa tayo tapos, Kael. Isinusumpa ko, hindi pa tayo tapos. Kinaladkad siya palabas ng mansyon. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina, hanggang sa tuluyan nang nawala. Naiwan sa dining hall ang isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita ay tulala, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Tumalikod si Kael mula sa kanila. Hindi niya kayang harapin ang kanilang mga tingin ng awa. Lumabas siya sa balkonahe at huminga ng malalim. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa kanyang mukha. Nakamit na niya ang hustisya para kay luwalhati. Ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, isang malalim na butas ang kanyang naramdaman sa kanyang puso. Dahil may isa pang biktima sa kwentong ito. Isang babaeng nasaktan, napahiya at pinalayas dahil sa kanyang kabaluktutan. Hiraya. Paano niya haharapin ngayon ang pagkakamaling iyon? Ang hustisya ay may malamig na pakiramdam. Hindi ito nagdala ng kapayapaan kay Kael. Bagkus ay iniwan siyang mas hungkag. Pagkatapos ng gabi ng pag-amin ni Tala, ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit ngayon, ito ay isang katahimikang puno ng pagsisisi. Ang iyak ng mga bata ay hindi na iyak ng kalungkutan, kundi iyak ng paghahanap. Hinahanap nila si Hiraya. At ganoon din si Kael. Kinabukasan, ipinagbilin niya ang lahat ng kanyang trabaho sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Isang bagay lang ang mahalaga ngayon. Nag-iwan siya ng mensahe sa ahensyang pinagkuhanan niya kay Hiraya, humihingi ng address nito sa probinsya. Hindi siya sigurado kung ibibigay ito, ngunit kailangan niyang subukan. Makalipas ang ilang oras, isang text ang dumating. Isang pangalan ng isang maliit na bayan sa isang malayong probinsya. Nagmaneho si Kael ng walang tigil. Nilisan niya ang marangyang syudad at tinahak ang mga kalsadang hindi pamilyar sa kanya. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay nagmistulang dayuhan sa gitna ng luntiang mga bukirin at simpleng mga kabahayan. Pagdating niya sa bayan, ang una niyang naramdaman ay hiya. Ang mga taong nakakasalubong niya ay napapatingin sa kanyang sasakyan, pagkatapos ay sa kanya na tila siya ay isang nilalang mula sa ibang mundo. Nagtanong-tanong siya. Ang pangalan ni Hiraya ay hindi kilala, ngunit nang banggitin niya ang dalagang magaling kumanta ng oyayi, isang matandang lalaki ang nagturo sa kanya sa isang maliit na bahay, kubo sa dulo ng isang maputik na daan. Iniwan niya ang kanyang kotse at nilakad ang natitirang distansya. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling katad ay lumubog sa putik. Bawat hakbang ay isang paalala ng kanyang pagpapakumbaba. Naabutan niya si Hiraya sa kanilang bakuran, nagdidilig ng mga halaman. Suot niya ang isang simpleng duster, ang kanyang buhok ay nakapusod lang. Nang makita siya nito, ang hawak nitong tabo ay nabitawan. Ang kanyang mga mata
ay nagpakita ng gulat, pagkatapos ay sakit, at sa huli, pag-iwas. Sir Kyle, sabi niya, ang boses ay mahina. Anong ginagawa niyo dito? Mula sa loob ng bahay lumabas ang isang matandang mag-asawa, ang mga magulang ni Hiraya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Walang pagmamalaki sa tindig ni Kael. Walang ere ng isang bilyonaryo. Yumuko siya, isang malalim, mapagkumbabang yuko. Nandito po ako para humingi ng tawad, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Tumingin siya ng diretso sa mga magulang ni Hiraya. Nagkamali po ako. Isang malaking pagkakamali. Hinusgahan ko po ang anak ninyo nang walang basihan. Sinaktan ko po siya at wala pong sapat na salita para ipahayag kung gaano ko ito pinagsisisihan. Pagkatapos ay hinarap niya si Hiraya. Hiraya, patawarin mo ako, sabi niya. At sa unang pagkakataon, sa harap ng dalaga, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nabulag ako ng sarili kong sakit. Hinayaan kong lasunin ng iba ang isip ko. Ang lahat ng sinabi ko sa'yo, ang lahat ng ginawa ko, mali. Patawarin mo ako. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa voice recorder, ang tungkol sa tala-arawan, ang tungkol sa pag-amin ni Tala. Tahimik lang na nakikinig si Hiraya, ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Nang matapos si Kael, ang ama ni Hiraya ang unang nagsalita. Ang kapatawaran ay hindi basta-basta ibinibigay, Ginoo, lalo na sa sugat na iyong iniwan. Ngunit ang ina ni Hiraya ay lumapit sa kanya. Nakikita ko ang pagsisisi sa iyong mga mata, sabi nito ng marahan. Pero ang anak ko, ang magpapasya. Lahat sila ay tumingin kay Hiraya. Huminga ng malalim si Hiraya. Ang sakit na ibinigay niyo sa akin, sir. Hindi ko malilimutan. Simula niya. Pero itinuro sa akin ng lola ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala. Sa'yo. Para ito sa sarili mo. Para makalaya ka. Tumingin siya sa mga mata ni Kael. Pinapatawad na po kita. Isang mabigat na bato ang tila natanggal sa dibdib ni Kael. Ngunit alam niyang hindi pa tapos. Hindi ako nandito para lang humingi ng tawad, Hiraya. Sabi niya, nandito ako para hilingin sa'yo na bumalik ka, hindi bilang yaya, kundi bilang pag-asa ng pamilya ko. Hinahanap ka ng mga bata, hinahanap kita. Makalipas ang ilang araw, isang pamilyar na kotse ang muling pumasok sa malawak na gate ng mansyon. Ngunit ngayon, may sakay na itong pasahero. Pagbaba ni Hiraya, ang tatlong bata ay tumakbo papalabas. Sumisigaw ng kanyang pangalan. Niyakap niya silang lahat. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang tawa ng mga bata ay muling umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nanonood lang si Kael mula sa malayo. Isang ngiti ang nasa kanyang labi. Nang sumunod na araw, may isang bagay na nagbago. Ang malaking karatula sa gate na may nakasulat na Sandoval Estate ay pinalitan. Ang bagong pangalan, Tahanang Hiraya. Hapon na, nakaupo sila ni Hiraya sa hardin, pinapanood ang masasayang bata. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Hiraya. Tumutukoy sa bagong pangalan ng mansyon. Tumingin si Kael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at isang bagong damdamin na nagsisimula ng mamukadkad. Dahil ang isang tahanan ay hindi tungkol sa pangalan ng pamilya, sabi niya, ito ay tungkol sa kung saan nakatira ang puso. At ikaw, Hiraya, ikaw ang nagbalik ng puso sa tahanang ito. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya. Sa pagkakataong ito, hindi ito inalis ng dalaga.